virus, may dengue. At mukhang ngayon ay nagpupursigiho ang atin din ng mga maging yung mga doktor at pati na rin yung mga nasa private practice na ipaalala din yan hong kahalagahan ng pagpapabakuna. Check nyo yung inyong mga anak kung yan ba ay kumpleto ng bakuna, kung sila ba ay maayos yung kanila hong mga schedules. Kasi yung minsan napapabayaan, ay alam nyo pagka ganyan na napabayaan yung karamdaman, hindi naagapan, minsan sana simple lang, ang nangyayari, lumalala. Lumalala. Parang sana hindi naman mauuwi sa kamatayan. Nangyayari, yung iba dahil ho dun sa kapabayaan, ayun, ang nangyayari, ikinamamatay na sana ay hindi naman dapat. Kung naiisip din ho natin yung halaga ng pagpapabakuna ngayon ay isang bagay na makakapagbigay din sa atin ng sabihin na natin hong proteksyon para dun sa mga dumadating na sakit na pwede namang mabakunahan na. Yung Ebola, sinasabi nila baka daw by next year. Alam mo yun ang nakakalungkot, ano? Dahil nga doon sa katotohanan na ang karamihan ng tinatamaan daw nitong ganitong karamdaman nando doon sa mga lugar ng mga mahihirap lang, hindi nagbigay ng atensyon ngayon ng mga pharmaceuticals para gumawa kaagad at mag-concentrate. Dahil matagal na pala nga daw yan na na-discover na merong ganyang klase, yung Ebola virus. Kaya lang ngayon pa lang na tumatawid na sa iba't ibang mga bansa na ang naapektuhan na pati yung mga may kaya sa buhay. Ang nangyari, ngayon palang nagko-concentrate na makapag-develop ng mga bakuna para dyan. And hopefully, ang sinasabi nga nila, by next year, baka sakali meron, pati nga yung dengue. Kasi pinagtatanong ko din yan tungkol dyan sa dengue. Baka daw by next year pa rin, makapaglabas talaga nung masasabing pwedeng ipang bakuna sa dengue. Bagaman at ang dami-dami na rin mga naapektuhan yung dengue, kaya nga sinasabi nila, yung mga sakit na nanggagaling sa lamok, you can just imagine, kung tutuusin, mas marami pang napatay yung mga sakit na galing sa lamok, kagaya ng malaria, at iba-iba pang mga karamdaman na brought about by mosquitoes. Mas marami pa nga daw yan kung kukumputin mo. Sini-estimate nga nila. It is estimated that mosquitoes have killed more human beings than all wars. Lahat ng gera, lahat ng kagutom, at maging yung mga natural disasters na dumating sa atin. Pag samasamahin mo na, sinasabi nila, maraming mga tao ho ang nabubuhay ngayon. Around 3.6 million people each year ang namamatay sa malaria alone. And up to 100 million ang nagkakasakit taon-taon. Ito ho ay kung pag-uusapan, isang klase pa lamang ng sakit na nanggagaling sa lamok. Dahil malaria pa lang ang pinag-uusapan natin dyan naku. Ang bigat ho nitong mga pangyayari na kung minsan, pagka napabayaan, nagbubunga, nagdudulot ng kamatayan. Kaya you can just imagine gaano katindi, You can just imagine kung gaano karami ang napatay ng mga sakit na galing sa mosquito, lamok. Kaya nga kinukonsidera ho yan na world's deadliest dahil sa dami ng napatay niya. World's deadliest ang lamok. Kung ikukumpara mo doon sa mga napatay sa gera, lahat na, ibig sabihin yan, pati na yung mga civil war, pati na yung world war, lahat ng gera, pati na yung lahat ng kagutom na nalalaman ho ninyo, pati na yung lahat ng mga natural disasters
nalalaman natin, pag samasamahin mo na yan, mas marami pa rin ho daw ang napatay ng lamok. At kung titignan mo nga, sa isang sakit pa lang na dala-dala ng lamok, marami na hong mga problema at nagkasakit. Malaria pa lang ang pag-uusapan. So papasok pa dyan yung mga dengue. Ang masakit ho nito, kapag yan ay napabayaan mo yung nagkaroon ng dengue, bumaba ng gusto yung platelet na nagkakaroon ng mga hemorrhage yan sa katawan. Alam nyo si Doc Mandy Sagin, yung asawa ni Peachy, kasama natin ngayon dito, no? Si Doc Mandy, isang mahusay na doktor ho yan pagdating sa buto. At yan ay nakakasama natin sa maraming mga public services na ginagawa natin, pati yung mga medical missions, yung mga club foot na mga bata, kung tawagin nila, yung mga nakabaluktot yung paa. Yan ho ang isa sa mga ginawang advocacy ni Dr. Mandy Sagin. Maging doon sa kanyang ginagawang kampanya, doon sa kanyang grupo sa Rotary, ano? Pero alam nyo, ang naging lang nun, ang naging dahilan lang ng ikinamatay ni Doc Mandy, dengue. At yun, dahil hindi niya, kaya nga dapat ngayon papansinin ninyo yung mga lagnat-lagnat na akala nyo, minsan lagnat lang. Yung nangyari kay Doc Mandy no, nagkita kami ng Miyerkules. Tapos, sabi ko, binati ko pa siya. Sabi ko, kumusta na, Doc Mandy? Sabi niya, okay lang. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Sabi niya ganun. Tapos, di niya pala pinapansin, yung masamang pakiramdam niya, nagkaroon ng lagnat, Thursday, hindi na nakapasok. Tapos, Friday, medyo, ayun, nag-umpisa na yung, na-confine na ng Saturday, Sunday, namatay. Halos ganun yung ganun lang yung sequence dahil biglang kinailangan na niya na siya ay operahan dahil nagkaroon ng hemorrhage yung brain. Tapos ayun, inoperahan na, nagsunod-sunod na. Kaya ho, alam niyo minsan kapag pinabayaan mo, hindi mo alam. Kasi kung mo doktor siyempre, doktor siya sa sarili niya nga, doktor siya. Parang pinapakiramdaman niya siguro yung sarili niya, okay lang to, walang hindi niya, binadiwala din niya. Tapos, kung yun nga ho, doktor na ang punto ko lang, yun nga, doktor na minsan, siguro dahil sa pakiramdam niya, okay lang naman siya. Baka tayo minsan, naggaganon din tayo, nagsa-self-diagnose din tayo, na ang feeling mo, okay lang naman ako, parang lagnat lang to, madali to, mawawala din to kagad. O yung mga tipong, hindi, okay lang to, dahil wala namang wala namang, parang hindi naman okay lang. Yung pala, dengue na. Alam nyo, minsan, ang sinasabi nga daw ng mga health experts, mga kalahati daw ng mga dengue cases misdiagnosed. At ang sinasabi naku-confuse sila dahil ho doon sa iba-ibang kasi parang may mga kaparehong sintomas lang, sinasabi nila, confusions brought about by variations in dengue severity often lead to misdiagnosis in as high as 50% of dengue cases. Ito ho ang findings ng isang pag-aaral na ginawa ng Dengue Control Working Group ng Department of Health, which was conducted way back in 2009 pa. Naku. Kaya ho, sana ang agapan lang natin din, lalo na kung mataas yung lagnat, mga nag-39, ayan. At pagkatapos, mas mabuti ho, mga kagad, mapapacheck din kagad natin yung dugo. Diba? Dahil para malalaman din kagad. Although, alam nyo, nakakalungkot na isipin na lalo na yung ating mga kababayan na may hihirap, alam mo, pagka naapektuhan ako minsan, problema talaga nila dahil mauuspital. Ngayon, minsan may mga ospital pa pag napasok kahit na emergency,
Titignan lang, atenan lang ang pagkatapos ng konti. Sasabihin na kagad sa'yo, meron bang ano yan? Meron bang pandeposito? May mga ganyan pa rin Nakakalungkot ngang isipin. Minsan, meron tayo nakita, minsan dyan sa isang ospital, ganun kaya papadala dun sa charity ka, wala kang minsan yan ang nagiging problema. Kaya sana kung maaga pa, sana nga ma-develop na kagad yung bakuna sa dengue. Ngayon, just the same, ang atin yung mga bakunang available, ito ngayon ang kampanya ng mga doctors at pati na rin ng Department of Health na yung mga bakuna na available sa inyong mga health centers, sa ibang mga lugar. At tayo naman, meron din tayong bakuna day. Yan naman ay libre na binibigay din natin dito po sa clinic ni Kuya. Pwede kayong magsadya dyan sa number 164 Bahay Toro, Congressional Avenue, Quezon City. Alamin nyo lang po kung anong araw yung ating bakuna day. Kasi may araw tayo ng bakuna day din dyan. Dahil yung iba kasi na mga health centers kung minsan nagra-run out of vaccines din sila na mga naipapamigay. But just the same, mayroon daw kasi din na mga ibang mga bakuna hindi naman available doon sa mga health centers na nasa iba't ibang mga baryo, barangay. Kaya mas maganda check nyo din, pati na yung mga may babayad naman ng mga private individuals, makakapunta kayo sa mga doktor po ninyo, pa-check nyo din yung bang mga anak ninyo, tama ba yung mga bakuna na natanggap na nila. Paalala lang din, kung minsan kasi ganyan napapabayaan na pagka okay pa, wala namang nararamdaman, sige lang ng sige, o kaya naman kung minsan ay napapagkamalan mo yung sakit mo, ano lang to, trangkaso lang to, ano lang to, babaliwalayin mo, ano lang to, parang lagnat laki lang yan. Yung iba ganun sa probinsya meron pang ganun, lagnat laki lang yan. Tapos all the while, akala mo, lagnat lang pala. Yung pala, ayan na. Meron na palang dengue. Bababa na yung platelet, mas mahirap habulin. Kailanganin mo na ng blood transfusion. Pagkatapos, papasok na yung iba-ibang mga komplikasyon. Diba? Dahil pagka kasi nagkaroon ng komplikasyon, ayun na. Mas mabigat-bigat na yan. Kaya yung iba naman, question naman yung iba, bakit ganun? Kung mahal daw ng Diyos ang tao, ba't naman may mga pabalik-balik na sakit? Kaya niyan dengue, at karaniwan pang ang naapektuhan daw, mga mahihirap. Tuloy, dumadating yung question ng tao sa Diyos kung minsan, which is napakamali naman na sisisihin mong Diyos sa lahat ng mga, parang pagka, nakakapagtaka nga minsan parang pagka maganda nangyayari sa buhay nila, kasi parang I rose from the rank. Kasi masikap ako, kasi ako ganito, masipag. Pagka medyo nagkaroon ng problema, bakit pinabayaan ako ng Diyos? Bakit ganito? Bakit daming ganun, minsan na nangyayari, yung iba nagiging, nagiging mga ateista pa. Hindi na, nakakalungkot na pangyayari yan. Alam nyo, that's one of the reasons bakit kami naman ang gusto ko nga broadcast din sa inyo palagi. That's the reason why sa pangunguna din ni Brother Eli Soriano namimigay din tayo ng mga Bible. You read your Bible. Ano man ang paniniwala nyo, ano man ang inyong mga pananampalataya, reliyon, especially kung naniniwala naman kayo sa Bible, read the Bible and see to it na yung atin namang pinaniniwalaan, in accordance ba yan naman doon sa sinasabi ng Biblia? Or at least, na nakakapagbasa din tayo, mapapacify yung mga, kung minsan mga questions, agam-agam sa isip natin, and we'll be able to know, malaman din natin, ano ba yung mga pwede mong gawin? Ano ba yung mga, remedyo? Alam nyo, sabi nga, donde la ciencia falla, la oración triunfa. When science fails, prayer prevails, di ba? Baka naman tayo nagkukulang ng pananalangin, nagkukulang ng pagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa atin. So, but of course, it doesn't end there. Hindi naman doon lang natatapos yun. We have our obligations. Meron tayong mga dapat na gawin at hindi pabayaan. Dahil dapat gawin natin yung bahagi natin, no?
Kaya sana yun lang makita din natin. Let's get the wisdom. Kuha tayo ng wisdom dito. Bakit? Kasi nga yan, alam nyo yan, dengue, ano yan, ang daming mga area, di lang naman isang areas, ano? Yun ang malaria kung minsan parang mas ano pa yung malaria na nasa isang lugar lang, di ba? Pag nagpunta ka ng Palawan, ingat ka, baka ka mamalaria. Nagpunta ka sa iba't ibang mga parte, halimbawa ng Africa, yan, punta ka, baka magsasaksak sila ng mga gamot na pang-protekta doon sa malaria, ano? At doon sa iba-ibang mga areas. Pero yung dengue, alam nyo, parang anywhere anywhere pwede mag-strike yung dengue. Lahat halos ng mga dito lang sa atin sa Pilipinas lahat na ata ng halos ng lugar meron kang mababalitaan. Minsan, may nagka-dengue doon, may nagka-dengue dito. O iba naman, baka nakapagsakay ng lamok galing sa kung saan na merong dengue. Ayun na, umpisa na. Kalat na. Ngayon, ang daming, yung mga naglalagnat-lagnat, yung mga nagkakaroon ng mga fever na ganyan, huwag nyo hong ipagwalang bahala. Ipa-check up nyo kagad. Especially kung nakailang araw na, naka 3 days na. After 3 days, lalo na naka 3 araw na, see to it, you'll have your blood check para masiguro kung may dengue ba o wala. Para at least alam natin. Naging prevalent malaman nga natin kung anong wisdom naman makukuha natin dyan. Mula po sa ating resource person sa sinasabi po ng banal na kasulatan mula kay Brother Eddie Soriano. Nakakarinig ka ba ng mga taong namamatay dahil nasunog ang atay, nagkaroon ng sakit sa atay? Nakakarinig ka dahil sa kaiinom ng alak na nagkaroon ng sakit sa atay, nagkaroon ng sakit sa baga, kaiinom ng alak, nasunog yung baga, nasunog yung atay. Kasi sigarilyo, nagkaroon ng sakit sa baga at saka sa atay, namatay din. Sisisihin mo ba ang Diyos doon? Sisisihin mo ba doon ang Diyos? Dahil ikaw ay naglasing ng naglasing, nagkaroon ka ng hepatitis, nagkaroon ka ng sakit sa puso, kain ka kasi ng kain ng taba, sisisihin mo ba ron ang Diyos? Sabi ng Diyos sa Biblia, huwag kayong kakain ng taba. Sabi ng Diyos, mahal niya nga tayong mga tao kaya nga sinabihan na huwag kakain tayo ng taba. Bagaman masarap yung taba, sabi ng Diyos huwag kang kakain kinain mo pa rin. Nagkaroon ka ng sakit sa puso, sisisihin mo ba ang Diyos? Halimbawa, sabi ng Diyos, mabuti yung malinis. Gusto mo palang huwag kang makasakit, malinis dapat. Ang ginawa ng mga tao, yung mga gulong na mga hindi na nagagamit, itinambak. Nung umula, nagkatubig yung gulong. Ang basura, kabi-kabila, walang malasakit ang tao. Doon sa gulong na naulanan, doon nagpugad ngayon yung lamok na dengue. Dumami ngayon ang nagka-dengue, kasalanan ba ng Diyos yun? Kung hindi ka naman naglagay ng mga iistakan ng tubig, ang Diyos merong ilog. Kahit mangitlog yung lamok sa ilog, yung itlog ng lamok, dadalhin ng tubig sa ilog, tapos yung ilog dadalhin sa dagat, kakainin nyo ng mga isda, yung mga kitikiti. Hindi ka magkakadengge, ba't nagkakadengge tayo? Kasi nga, yung mga basurahan, yung mga, ang bababoy na ng mga tao ngayon, lahat ng tatapon yung mga plastic, tatapon yung mga bote, tatapon plastic, maiipon ng tubig doon, pangingitlugan ng lamok. Ayun, dumadami ngayon yung nagkakaroon ng itlugan yung mga lamok. Binarahan na natin yung mga daan ng tubig. Sa original, wala namang barayang daan ng tubig Sabi sa Biblia, lahat ng ilog humuhugo sa dagat. Basahin nga natin yung 1:7 sa Kapampangan.
Tinganggang ilog, tutulod doon na king dayat malat. Makanyan man, elakpakat mo ing dayat malat. King karinan anong lula mamagos ding ilog, karin lamagos pasibayo. Ayun. Di hanggang ilog, tutulan doon laking dayat malat. O makalano kami ka dengue nung kami ngalat pitipunan dang danum uran. Nung nula mange bundeng amok. See? Kaya kasalanan din ng tao kuminsan yung kapabayaan. Natira ako sa Singapore. Siguro isang taon ako ron. Nakapunta ako, nangangaral ako sa Singapore, sa Malaysia, at sa mga lugar-lugar. Sa Singapore, may dengue rin. Pero hindi masyadong marami, hindi kumakalat. Kasi talagang pag nakakita sila ng mga pinagtitipunan ng pati mga bahay, ini-inspeksyon nila yung mga alulod at tinitignan yun. Pagka may malasakit ka kasi, ayun, kaya sa Singapore hindi nagkakaroon ng maraming na didengge. Kasi naglilinis sila ng kapaligiran yung pwedeng pagbahayan ng lamok. Kaya halimbawa, magtatapon ka ng bote ng soft drinks na plastic. Bago mo itapon, takpan mo. Pag may takip yun, hindi pwedeng mapasok ng tubig o mapag-itlugan. O yung mga gomang hindi na ginagamit, pagbubutasin para wag maipon ng tubig. Yung mga alulod na may bara, o pag-aalisin yung bara para wag makapag-itlugang lamok doon. Marami tayong mapapagtulong-tulungang magawa. Kaya lang, marami nang salaula, maraming walang malasakit sa kapwa. Kaya dumadami, sino may kasalanan ng Diyos ba? Baway, maraming mahirap kamo. Kasi yung mahihirap ang karamihan nga, yung mahihirap ang walang malasakit sa sarili nila papag malasakit ka ba ng mayaman? Yung bang mayaman ang maglilinis? Hindi nga, lalong hindi maglilinis yun. Ikaw mahirap, ikaw maglinis. Alisin mo yung pangitlugan ng mga lamok at hindi makakapangitlog yung lamok, di ba? Ganon din yun. Pero hindi naman ibig sabihin ang mahirap lang ang naaapektuhan. Unang-una kapatid, yung mga sakit naman ng mayayaman, sakit sa puso. No? Kasi kain ng taba, hindi nag-e-exercise, hindi napapagod, may alila, may kotse, hindi naglalakad. O yun. Ang sakit ng mayaman naman, mga sakit sa puso, inooperahan sa puso, nilalagyan ng bypass, etc., etc. Kaya hindi kasalanan ng Diyos yan, kapatid. Unang-una, pagka ikaw ay sumusunod sa Diyos, may kapangyarihan ng Diyos na huwag kang lagyan ng mga karamdaman. Sa 15:26 ng Exodo, Sis Luz, pakibasa mo. At sinabi, kung iyong didinggin ang buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Nakita mo, kapatid? Kaya pwede namang gawin ng Diyos na huwag kang magkasakit kung sumusunod ka sa Kanya. Yun. Kung halimbawa, magkasakit ka man, mga mga lagnat-lagnat lang, mga sipon-sipon. Yun, nagagawa naman ng Panginoon Diyos yun sa mga taong sumusunod sa Kanya. Yan, mas mabuti yung mas mabuti yung meron tayong guide that we can actually follow para tayo medyo maibsan yung alalahanin natin. Ang dami kasi. Ang daming ngayon, ang daming ngayon mga iba-ibang mga nakakabahala. Dahil talagang, may Ebola pa na binabantayan. So pati yung mga screening ngayon ng mga ginagawa, sabi nga natin yung mga nanggagaling sa ibang countries, hindi naman ho yan hindi naman, yung pala kasing Ebola daw, ayan ho ay nakakahawa sa akto na may lagnat na yung
may lagnat na yung tao. Kung halimbawa, carrier, tapos wala pa siyang lagnat, hindi pa siya actually nakakahawa. Pero pagka nag-umpisa na, may lagnat na daw, dun daw yun. Kaya yung screening na ginagawa naman sa mga airports natin, kung saan ho nandoon yung thermal scanner, yun ang nagiging isa sa mga panuntunan nila na kapag na-scan, medyo mataas ang temperature, isisiyasatin na nilang mabuti yun kung saan, ano bang pinanggalingan ito. Kasi meron tayo ngayon dyan, pag lumalabas kayo, nang inabot na ba ninyo yung paglabas nyo, meron kayong yellow card na pinipirmahan? Hindi yung yung pag galing ka ng ibang bansa, bago ka lumabas sa eroplano, bibigyan ka ng isang card na kulay dilaw. Doon ilalagay mo ngayon yung lahat ng mga detalye mo, tapos health card yun parang bibigay mo ngayon yun doon sa airport habang ikaw ay papalabas, nandun yung detalye mo. Kaya lang yung iba nga ang nangyayari daw, hindi naman nilalagay talaga yung mga eksaktong detalye kung saan sila nanggaling. Kasi kasama ho doon sa mga pipirmahan, ilalagay mo doon yung anong countries ang mga pinanggalingan mo. Kaya mayroong mga identified naman na countries na kung saan yung mga nanggaling doon ay talagang ini-screen din na mabuti. Hindi ka naman isa-subject sa quarantine kung wala ka naman fever. So kung halimbawa right after na nakapasok ka nagkaroon ka ng symptoms after na nakapasok ka dito, dahil ang incubation period pala niyan ay nasa around 21 days. So ang within the 21 days at ikaw halimbawa nagkaroon ka ng lagnat or whatever, dapat ipaalam mo din. Kaya lang, kasi dapat monitor din sa kung saan kang lugar nagpunta, maipaalam mo doon sa inyong barangay, o na nagkaroon ka para tatawagan ka ngayon, nagkaroon ka ng lagnat, halimbawa, tatawagan ka din ngayon para ka i-quarantine. Kaya lang iba alam niyo, siyempre, ayaw din nila na matrato ng parang, kasi yung iba natatrato ng parang pinandidirihan. Si Shawi na-quarantine sila Tawagan mo nga si Shawi, malaman ko lang kung papaano yung naging karanasan nila, at ma-share. Tawagan mo sa telepono, wala yata dyan, si 608. Paalam mo yung number, o kung nandyan naman, papasukin mo lang dito kung nandyan. Kung wala, tawagan nyo sa telepono. Kasi gusto ko lang malaman din yung, para ma-share din natin yung experiences nung mga na-quarantine, Dahil yung iba parang kinakatakutan nila ngayon yung ma-quarantine sila. Yun naman, kaya sila na-quarantine, meron silang nakasakay na nagkaroon yata ng problema. Na parang nagkasakit, nagkaroon ng sintomas. So lahat ng mga nakasakay doon sa eroplanong sinakyan nila, pinagtatawagan yun. Ewan ko kung nag-report lahat, at kung na-trace lahat. Kasi hindi naman malalaman din basta-basta doon sa ibinigay mo lang na yellow card kung yung bang mga information na inilagay mo doon tama o hindi. Kaya nga dapat sana kung tayo ay nakikipag-cooperate din at nanggaling ka sa ibang bansa, ibigay mo din yung tamang information. Kaya lang, yung iba nga, dahil doon sa pangamba that they will be treated na parang hindi maganda yung trato, na kinakabahan din sila. Naku, malaking pangamba nila na sila ma-quarantine. Kaya yung iba, umiiwas na lang. Kahit na may naramdaman sila halos na sintomas, ewan ko, hindi lahat nare-report. At hindi mo lahat na basta-basta naman matitrace. So, baka baka may nakakapakinig na malapit kay Shawi, o kung nakikinig at nagmo-monitor kayo. At kinokontak namin kayo para ma-share din natin, yung experience ng na-quarantine. Dahil para alam nila
Dahil ho, alam ninyo ngayon, isa sa mga binabantayan kasi yan na huwag makapasok dito sa atin. Pag nakapasok naman dito sa atin, malaking problema rin yan dahil ang sinasabi naman ng Association ng mga Nurses, contrary doon sa sinasabi ng Department of Health. Dahil ang sabi ng mga nurses, hindi tayo handa. Wala nga sapat na mga gamit, pati yung mga health workers natin, wala nga sapat na gamit para humarap kung sakasakaling tayo ay mapasok nitong Ebola, wala pa silang sapat na gamit at kakayahan para i-handle talaga yung mga, yun ang sabi ng Association of Nurses, kagaya na na-interview ko nung nakaraan. Contrary naman doon sa sinasabi na naman ng Department of Health na we are ready. Ganito, ganyan. Kaya na binabantayan natin. Tama, binabantayan natin. Sufficient ba pagbabantay natin? At kung makapasok ba, tayo ba ay talagang may kakayahan to handle and manage itong ganitong klase ng mga karamdaman? So ito ho ay nagiging issue pa rin ngayon. Considering na may issue din ngayon sa Department of Health. Dito sa mga sinasabi hong mga corruption naman na nangyayari ngayon. Naku, napaka rami ho na sa atin namang social media, although ito ay itinatanggi at sinasabi nga na hindi totoo yan kasi merong mga nababasa sa social media na nagsasabi, nakapasok na. Wag naman ho kayo lumikha ng mga kaguluhan dito sa ating bansa. Marami na hong gulong ngayon dito sa ating bansa Pagkatapos papasok pa yung mga walang magawa naman sa buhay na magsasabi ng may ganito, magkukos pa tayo ng panic. Napaka-stressful na ho ng sitwasyon natin dito sa Pilipinas. Dahil sa mga overpriced building, sa mga investigasyon ng Senado, sa mga kidnapping cases na tumataas. Imagine tumaas daw kasi ng around 20% ang kidnapping dito sa atin sa Pilipinas. Di ba? Ngayon, ang dami na natin problema. Di ba? Kaya nga, minsan sabi na nga lang ni Freddy Aguilar, tawanan mo problema mo. Pero hirap pagka kung may problema ka, basta mo ba matatawanan ang problema mo? Siyempre, pagka ikaw na ba ngayon nung na-ebola ka na ba, makakatawa ka pa kaya? Di ba? O kaya nadedengge ka, makakatawa ka pa kaya? Naglulupay-pay ka na? Paano ka pang tatawa nun? Alam nyo, marami na mga pangyayari ho ngayon at kailangan mabantayan at mapagtulong-tulungan din naman natin. Kaya lang, siyempre may panawagan din naman tayo, lalo na yung pagtrato at pag-handle nga. Siguro hindi mo masisi naman yung mga doon sa mga nagko-quarantine kung wala nga silang sapat na kakayahan dahil para daw silang doon ang kwento sa akin ni Shawi, para silang talagang pinandidirihan. Oo, siyempre, siguro, kung wala nga sapat halimbawang gears yung mga health workers mo, pagkatapos ikaw suspected ka na baka carrier ka ng Ebola, parang, teka muna, baka madribble ka ng madali dyan, siyempre, meron din, mga tao din naman po yun, Di mo naman masisisi din basta-basta yung mga health workers. Kung wala nga silang sapat na proteksyon, siyempre, matatakot din yun na basta sila maapektuhan. Naku, ang dami na ho nating tensyon. Pati nga yan, di ba, nakaka-alarma na nga yung mga nangyayari sa paligid natin. Dagdag pa nito mga ganitong klase ng problema, talaga hong nakaka-stress, di ba? Mahirap naman tawagan na si Shawi. Sabi mo, mahirap pa siyang tawagan sa presidente. Kung ako tinawagan ko si Pinoy, nakausap ko na ngayon, siya hindi ko pa nakakausap. Diba, busy ba telepono? Hindi sinasagot. Pinapanawagan ko namin, sino man na nakakakilala kay Jerry Kasupanan. Pagbigay alam nyo lang ho, di na nagagalit ang kanyang nanay. Talaga naman. Dapat akantahan ka ng saan ka man naroroon, Shawi, pangarap ko'y ikaw, pagkat mahal kita.
na-associate yan sa ano? Ha? Sa... pagka merong kadalasan, yan ang mga pagka may patay. Kadalasan yan madidinig mo. Tapos isa pa, hindi kita malilimutan kailan may